One TV Patrol. Kumalik usamis pahinumdom sa mga kandidato sa iski sa mga gipagdili. Ikonsiderar sa Commission on Election nga tinuod ang tanang datos o impormasyon nga gibutang sa porma sa mga kandidato pagka Sangguniang Kabataan Chairman o Sangguniang Kabataan Council members. Gipasabot ni Usamis Comelec Officer Attorney Roslyn Smith nga bawal budagan ang usa ka iski kung anaa kini first and second degree relative nga elective official o appointed. Nabakak man o wala ang maong Sangguniang Kabataan candidate, dawaton sa Comelec ang ilang giduso nga mga certificate of candidacy. Apan posibleng musango ang kadaugan sa maong kandidato kung adunay pikas party nga moreklamo o kung mapapatud-an sa complainant nga adunay probable cause, mohimo kining petisyon o posibleng batangtang sa posisyon. Busa nagahwag si Attorney Roslyn Smith nga way gisupak og tinuod ang tanang impormasyon nga gibutang sa porma aron way problema sa umaabot. Okay. Kani siya nga requirements, these are requirements nga giset forth sa ato ang balaod. Now as to whether or not kanang truthful ang iyahang declaration is not within our competence to know. Ang balaod nagset, ang Comelec nagset sa requirements, but that candidate, in case he wins or she wins on election, he or she is taking the risk nga adunay mga consequent nga kaso mahitabo just in case na any interested party possible mo file for disqualification knowing that he is or she is in truth and in fact not qualified to run for the position nga iyahang na daugan. Walay mga ang tanan manggod nila nga declaration is manifested sa ilahang COC. So whatever is stated sa COC nila is considered to be authentic and kana siya under oath. In fact, dahil consequence for falsely writing any information nga dili kuan insakto, dili tinuod. So na include ni One TV Patrol.